Ito nga bang si Mikey Williams ay malapit na na maging free agent at ito eventually mapupunta dito sa SMB. Alam naman natin na itong si Mikey Williams ay isa dito sa mga pinaka-controversial na players ngayon dahil yung kanyang rights ay nandito sa Converge Fiber Xers pero hindi pa siya pumipirma dito sa kanilang kontrata. At ngayon, mukhang pinag-iisipan daw mabuti ngayon nitong Converge Fiber Xers ay kung iti-trade na itong si Mikey Williams o kung tuluyan ang bibitawan. Medyo mahirap kasi ilagay ngayon itong Converge Fiber Access dahil alam naman natin na itong si Mikey Williams talaga ay medyo sabihin natin naging komplikado na yung sitwasyon doon sa kanyang kontrata. Kaya nga ngayon ang gusto rin mangyari talaga nitong Converge ay bitawan na ito at baka dyan pumasok ang SMB. Susubukan ng San Miguel na makuha itong si Mikey Williams sa free agency. Kasi kung itong si Mikey Williams ay hindi matrade nitong Converge Fiber Xers, baka bitawan na lamang nila. At ang gagawin ng SMB ay kukunin na lamang itong si Mikey bilang isang free agent. Kapag nangyari yan, abay ang swerte ng San Miguel dahil makukuha nila si Mikey nang walang kapalit. Alam naman natin na nagiging problema dito kay Mikey Williams kaya hindi matrade ng Converge Fiber Xers. Dahil sino ba namang player o sino ba namang team ang magte-take ng risk dito kay Mikey gayong alam nila na mahirap nga ito nakaka-negotiate. Kaya nga hindi ako magtataka kung sakasakali na itong SMB talagang magawa nila ng paraan para makuha itong si Mikey Williams sa free agency. Kapag yan natuloy, dito talaga natin makikita na sayang yung nangyaring trade ng Converge at hindi talaga nila dapat pinakawalan itong si Jordan Heading. Kaya nga sa ngayon, magiging magandang development to para sa SMB dahil naghahanap sila ng isang point guard na makapagde-deliver ng puntos na kanilang kinakailangan. Kaya nga good news ito sa San Miguel kung sakasakali na maging free agent na itong si Mikey. At ang isa pang team ngayon na gumagawa ng paraan para makapasok sa final sa darating na season ay ang Rain or Shine. Dahil itong Rain or Shine nila to Painters, alam naman natin yung kung ano yung nagiging sistema nila. Kukuha sila ng mga top players sa darating na draft at yan ang kanilang hinuhubog para maging bagong talent. Kaya nga itong Rain or Shine, alam natin na maraming mga teams ang gustong kumuha dyan. Ito sa mga top players nila katulad ni Adrian Nocum at Kaylan Tiongson. Pero ang ROS din daw ngayon na interesado na makuha naman itong si Jason Perkins mula sa Phoenix Fuel Masters. Dahil nakikita na ni Coach Yeng Guiao na nangangailangan sila ng isa pang big man na pwedeng idagdag dito sa kanilang roster. At yan na nga itong si Jason Perkins. Kung sakasakali na matuloy nga yung sabihin natin pagkuha dito kay Perkins, sabay gaganda bigla yung lineup nitong si Coach Yeng Guiao dahil isa na yung veterano at alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin para masustain yung magandang performance ng Rain or Shine. Ang ganda ng pinakita ng Rain or Shine itong nakaraang season at gusto ni Yeng Guiao na malampasan pa yan dito sa darating na bagong season ng PBA. Kaya nga hindi na ako magugulat kung sakasakali talaga na makuha ng Rain or Shine yung kanilang matagal nang hinahanap na big man at yan nga itong si Jason Perkins. Kung sakasakali na matuloy yung paglipat itong si Jason Perkins dito sa Rain or Shine, abay ang laking bagay niyan. Tandaan natin nakuha na nila itong si Stanley Pringle. Kaya nasisiguro natin na magiging mas maganda kalalabasan ito para dito sa ROS kung sakasakali nga na matuloy yung ganitong pag-transfer. Siyempre, trade ang mangyayari dyan at alam naman natin, fair makipag-usap itong ROS kaya hindi magkakaroon ng hindi balancing trade kung sakasakali nga na ito'y matuloy. At alam din naman natin na itong Phoenix isa rin yung independent team so magiging maganda palitan ng players dito sigurado at hindi malalamangan ng isang kampo at yan talagang hinahanap naman ng mga PBA fans.